Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father, the Creator of heaven and earth. For He is good, He is loving, He is kind. And I worship my Savior, Jesus Christ, for redeeming us, for saving us from eternal damnation, for saving us from the curse of sin. So yung curse ng sin ay yung kamatayan. Kamatayan sa eternal damnation in Hades or lake of fire. Dahil sa lugar na yun, wala nang future and hope doon. No? Kaya yun yung second death. Sinave tayo ni Jesus Christ. Ipinadala siya ni Almighty Father. Hindi tayo matiis ni Almighty Father. Kagaya nga rin sa John 3:16, no? Kabisado natin yun, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting life. Kung sino ang naniniwala kay Jesus Christ, na siya ay padala ni Almighty Father, dahil mahal tayo ni Almighty Father, ipinadala niya si Jesus Christ para hindi tayo mamatay, hindi tayo mapunta sa impyerno, magkaroon tayo ng habang buhay with the Almighty Father and Jesus Christ. At if we glorify Jesus Christ, our Father is glorified also. And if we glorify our Almighty Father, we are glorifying Jesus Christ also. And I worship the Holy Spirit for always guiding us, for the instructions, for the knowledge. So every day, blessings from the Almighty Father is being poured out on us every day. Iniingatan tayo kahit saan tayo magpunta. Inilalayo tayo sa mga masasamang mga bagay. At kung may mga nakaka-encounter naman tayo na mga bad things, si Almighty Father, sinisave niya tayo. Gumagawa siya ng way. It's because He loves us so much. And Jesus Christ loves us so much too. No? Tayo ay friend ni Jesus Christ. Binigay niya ang kanyang buhay sa kanyang mga kaibigan. Tayo ang kinoconsider na friend ni Jesus Christ. Kaya may mga tao dyan, walang kaibigan. Ang kaibigan natin, si Jesus Christ. Hindi tayo i-betray, hindi tayo i-chismis, hindi tayo sisiraan sa kung sino mang tao. Ilalapit pa tayo lalo kay Almighty Father. Last time we read Jeremiah chapter 11. It's Jeremiah chapter 11, no? Cursed is the man who does not obey the words of this covenant. Isinumpa. Ano yung sumpa na yun? Kamatayan. Pero, dahil kay Jesus Christ, He redeemed us. Si Jesus Christ, no? Makikita natin ito sa Galatians chapter 3, verses 13 to 14. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. Si Jesus, He was hanged on a tree. Baka sabihin, hindi naman na puno yung cross, di ba? Galing sa puno yung cross.
Di ba doon galing yung mga tabla, no? Mga planks made of trees. Kaya yung covenant nasira. Yung old covenant, yung old treaty, old pact. Kaya nang dumating si Jesus, it's a new covenant. Masisave na tayo. Dahil kay Jesus, ibinigay niya yung kanyang buhay. Mabubuhay tayo. Everlasting life. At yung land flowing with milk and honey, pagkasama natin si Almighty Father. A land flowing with milk and honey. Kung nasaan si Almighty Father, andun yung land flowing with milk and honey. At ito rin yung ating inheritance, no? A portion of our inheritance, aside from also the most especially ang inheritance natin, si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Part lang ito, yung land na ibibigay sa atin, yung New Jerusalem. Dahil pag yung inheritance natin si Almighty Father, siya, ibig sabihin, lahat-lahat nasa sa atin na because si Almighty Father nasa sa atin. So ano lang ang gagawin natin? Obey the voice of our Father. Do not worship idols or foreign gods. Since follower na tayo ni Christ, tsaka ni Almighty Father, kung gaano kayo ka zealous or fervent sa mga dati nyong sinasamba na mga statue, hindi na tayo sasamba sa statue, hindi na tayo sasamba sa saints, sa mga ancestors, hindi. We will worship our Father. Doon tayo magiging devotee. Diba? Kasi meron kayo mga devotee kayo, no? Hindi na doon sa mga hindi totoo sa mga foreign gods, kundi devotee tayo kay Almighty Father. Devoted tayo. Faithful to the Almighty Father. Wala na tayong ibang dapat maging faithful kundi kay Almighty Father and to Jesus Christ. At yun ang nabasa natin na Jeremiah's life was threatened by the people kasi hindi na nagugustuhan ng kanilang mga narinig ng mga tao. Pero ang gagawin ng Almighty Father, poprotektahan niya si Jeremiah. Until such time na hindi pa niya pinapauwi si Jeremiah. Pero pag pinapauwi na niya si Jeremiah, yun na yung time. Naintindihan niyo? Hanggat may mission pa si Jeremiah, hindi masasaktan si Jeremiah. So tayo, hanggat may mission pa tayo, lahat dito sa mundo, kahit ano pa ang gawin natin, hindi tayo masasaktan. Aalagaan tayo ng tatay natin, pero kung gusto na niya na tayo umuwi, makakauwi na tayo. No? Dahil yun ang gusto ni Almighty Father. Lahat nasa time ni Almighty Father. Minsan gusto na natin umuwi, ayaw pa ni Almighty Father, no? Kasi nga, meron pa tayong dapat gawin. At pagtapos na yung mga pinapagawa sa atin ni Almighty Father, that's the time, tatawagan na niya tayo. Papauwi niya tayo. Totoo nating bahay. So dito tayo sa Jeremiah chapter 12. Righteous are you, O Lord, when I plead with you. Yet let me talk with you about your judgments. Why does the way of the wicked prosper?
Why are those happy who deal so treacherously? Si Jeremiah, may question siya kay Almighty Father. Sabi niya, Almighty Father, you are righteous and you are for justice. Pero gusto kong malaman kung bakit ganito po, sabi niya. Bakit ang mga wicked people or those who do evil things, evil deeds, prosper? Bakit sila yumayaman sa mundo? Bakit sila nagiging successful dito sa mundo? Bakit sila masaya? Yung mga nagbe-betray sa mga kapwa niya tao, bakit sila masaya? May mga taong nagtatanong din, bakit sila masama silang tao, pero masaya sila, mayaman sila, lahat nasa sa kanila na. Pero bakit pag Christian, kulang ang mga hindi mayaman, no? Bakit ganon? Sabi ni Jeremiah, yung mga nang-bebetray ng tao, masaya sila. Yung mga nang-scam, nanloloko, mga magnanakaw. Bakit sila masaya? Bakit sila nagiging successful sa buhay? Mga nanloloko, nandadaya, mga shrewd. Bakit sila yung mayaman? Verse 2, you have planted them, yes, they have taken root. They grow, yes, they bear fruit. You are near in their mouth, but far from their mind. Ikaw ang nagtanim sa kanila at nagkaroon sila ng ugat, sabi ni Jeremiah, sa mundo, no? Na-establish ang mga tao at nagkaroon sila ng ugat. Ibig sabihin, sila, stable. They have taken root. They grow, yes, they bear fruit. Abundant ang kanilang buhay, prosperous. You are near in their mouth. Binabanggit nila ang pangalan mo, but far from their mind. Pero wala sa puso yung pagbabanggit nila ng pangalan mo, sabi ni Jeremiah. Verse 3, but you, O Lord, know me. You have seen me, and you have tested my heart toward you. Pull them out like sheep for the slaughter, and prepare them for the day of slaughter. Pero ikaw, Lord, kilala mo ako, nakita mo ako, na-test mo yung puso ko. Sabi ni Jeremiah, pull them out like sheep for slaughter, and prepare them for the day of slaughter. Kayo po mag-prepare sa kanila sa araw ng Judgment Day. Bakit naitanong ito ni Jeremiah? Naitanong ito ni Jeremiah dahil nga, kung titignan ninyo sa Jeremiah chapter 11, ang nagbibigay ng threats sa kay Jeremiah, mostly, mga moneyed people, or they are rich in earthly possessions, kaya malakas ang loob. And some of them have high ranking in the society. Kaya malakas mag-threat, no? Ganun naman, di ba? Usually, dito sa mundo, ang mga malalakas ang tawag doon ano ba ang Tagalog ng threat? Yung malakas mambanta, napapatayin ka, yun usually yung may power, yung may money, at yung mga sikat. So, yun kaya itinanong ni Jeremiah to, bakit sila nagiging prosperous? Bakit sila wealthy? Pero hindi naman ikaw ang nasa puso nila, kundi sarili nila. Sa bibig, ikaw ang tinatawag, pero sa puso, madumi ang puso nila. Kaya natanong ni Jeremiah. And then, to sa verse 4, how long will the land mourn, and the herbs of every field wither? The beasts and the birds are consumed for the wickedness of those who dwell there, because they said, he will not see our final end. Sabi ni Jeremiah. Bakit
hanggang kailan yung mundo ay iiyak. Dahil nga ang namumuno sa mundo ay wicked people, and the herbs of every field wither, and the beasts and the birds are consumed. Kasi karamihan ng mga mayaman, pag-aari nila lahat ng mga sa mundo, gaya ngayon. No? Noon, ganun na ang nangyayari. Hanggang ngayon pa rin, mga mayayaman, mga powerful people. Ngayon, sinagot ngayon ni Almighty Father si Jeremiah, verse 5. If you have run with the footmen and they have wearied you, then how can you contend with horses? Sabi ni Almighty Father. It's like a parable, no? And if in the land of peace in which you trusted they wearied you, then how will you do in the floodplain of the Jordan? Anong ibig sabihin nun? Kung tumatakbo ka kasama ng mga soldiers na naglalakad lang, no? Gamit lang ang paa nila sa pagtakbo, at pinagod ka nila, paano ka ngayon makikipagkompetensya sa kabayo kung sa tao lang napapagod ka na? At kung ang isang land ay peaceful, na tinatrust mo, nakakapagod pa rin. Paano na kung ang lugar ay yung thicket or swamp of Jordan? Nakita yung comparison. Comparison ng footmen at horses. Comparison ng land of peace sa land na may swamp or marsh or magulo or parang jungle. Kung sa takbo lang ng mga footmen, napapagod ka na, paano ka makikipagkompetensya sa kabayo? Kung ang land of peace na pinagtitiwalaan mo, nakakapagod, paano mo pa madidil yung mga nasa lugar ng Jordan, yung swamp? Sabi ni Almighty Father. Kasi Almighty Father, lahat ng tao iniingatan niya. Pero may mga tao na parang yung shrewd horses, no? Dito horses ang binanggit, at ang marsh or swamp or thicket or floodplain of Jordan. For even your brothers, the house of your father, even they have dealt treacherously with you. Kahit na yung mga kapatid mo, na house of your father or your ancestors, they betray you. Yes, they have called a multitude after you. Do not believe them, even though they speak smooth words to you. They will betray you. Sabi ni Almighty Father. So this is about betrayal. Kung yung mga footmen, napapagod ka na, paano ka pa makikipag-compete sa mga horse? Paano pa sila i-deal? So yung mga shrewd, it's compared to horses na takbo ng takbo, mabilis gumawa ng kalokohan. At yung land nila, may mga taong peaceful, no? Peaceful people, pero nagkakasala pa rin, lalo na yung mga tao na magulo. Nakakapagod, no? At matitigas ang ulo. Naintindihan niyo? Yung soldiers, footmen, soldiers to. Sumusunod. Ay yung kabayo, matitigas ang ulo. Etong land of peace, okay to, maganda. Pero yung marsh, masukal or hindi plain yung lugar, malulunod ka o lulubog ka. Naintindihan ninyo? Ibig sabihin, hinayaan na ni Almighty Father
kung ano ang gusto nilang gawin, ginagawa na ng mga tao. At tungkol naman sa kanyang mga kapatid ni Jeremiah, kahit kung yung mga kapatid mo nga binebetray ka, kaya huwag ka maniniwala sa kanila kahit magaganda ang sabihin nila sa iyo, sabi ni Almighty Father. Kasi nga yun yung connection sa threatened ng mga gustong pumatay kay Jeremiah. Ganun ang ugali, parang mga kabayo, parang marsh, parang floodplain. Uncontrollable. Ayaw magpasakop kay Almighty Father. Kaya ano pa ang sabi dito ni Almighty Father? I have forsaken my house, I have left my heritage. Ano yung heritage ni Almighty Father? Yung kanyang inheritance, tayo yon, mga mas matitigas ang ulo. I have forsaken my house, sabi niya. I have left my heritage. I have given the dearly beloved of my soul into the hand of her enemies. Ibinigay na sa kanyang mga kalaban. Hinayaan na ni Almighty Father. Matitigas kasi ang ulo. So, ibig sabihin, yung mga mayayaman na to, bakit sila yumayaman? Gumagawa naman sila ng masasama, pero yumayaman sila. Ibinigay na sila ni Almighty Father sa enemies. Naiintindihan ninyo? Kaya kung may kakilala kayo na wicked people, no? Pero mayaman sila, nanloloko ng kapwa-tao. Bakit yumayaman sila? Ibinigay na sila ni Almighty Father sa enemy. Sino ba yung enemy? Si Lucifer and all his cohorts. Yung mga fallen angels. Nakakalungkot, diba? Akala mo dito, sikat ako, mayaman ako, nagagawa akong ang lahat ng kalokohan. Pero hindi nila alam na ibinigay na sila ni Almighty Father sa demonyo. My heritage is to me like a lion in the forest. It cries out against me, therefore I have hated it. Tayo ang heritage ni Almighty Father. Pero lion tayo. Lion means royalty. Dahil nga heritage tayo ni Almighty Father, importante tayo sa Kanya. Pero lion in the forest or jungle. Ibig sabihin ng forest or jungle, magulo. Tumakbo, nagtago, gumawa ng kalokohan. Pero royalty. It cries out against me, rebellious. Therefore, I have hated it. Galit siya. Si Almighty Father. Verse 9, my heritage is to me like a speckled vulture. The vultures all around her are against her. Come, assemble all the beasts of the field, bring them to devour. Pag sabing my heritage, inheritance yon, is to me like a speckled vulture. Speckled or spotted vulture. The vultures all around are against her. Against the speckled vulture. Yung inheritance ni Almighty Father, parang mga vulture. Pero spotted or speckled. Ngayon, all around her, marami ring mga vulture. Ang pagkakaiba lang ng vulture na spotted, yung ibang vulture, pare-pareho. Yung kay Almighty Father, speckled or spotted vulture. Naiintindihan niyo? Lahat tayo buitre. Buitre ba Tagalog no? Vulture. Ang pagkakaiba lang, iba tayo dahil tayo ay spotted, may tanda tayo na tayo yung anak niya. Kaso, vulture. Kapareho ng iba na vulture pero
hindi sila spotted. Come, assemble all the beasts of the field, bring them to devour. Ang vulture din kasi ang characteristics na, no, selfish at mahilig sa kadumihan. Kumakain sila ng mga carcasses. Tayo, gumagawa tayo ng kadumihan. Verse 10. Bakit ganun ang nangyari, no? Verse 10. Many rulers have destroyed my vineyard. They have trodden my portion underfoot. They have made my pleasant portion a desolate wilderness. So verse 10. Many rulers. Sino ba itong many rulers na to? Hindi sinabi ni Almighty Father na all rulers, kundi many. Ibig sabihin, mas madami. Kumpara sa iba, mas madami. Rulers means shepherds or pastors or preachers or priests. Many shepherds, pastors, preachers, or priests have destroyed my vineyard. Naintindihan niyo? They have trodden my portion underfoot. They have ravaged, ginamit ang aking, my portion, ginamit ang aking inheritance, underfoot, ginamit yung aking portion, yung mga tao ko, ginamit, sinira nila, niyurakan nila yung mga tao ko, yung aking inheritance, niyurakan ng mga shepherds, pastors, and priests. Not all, but many. Naintindihan niyo? They have made my pleasant portion a desolate wilderness. Ginawa nila na yung maganda kong inheritance naging desolate wilderness. Anong ibig sabihin nun? Broken, hurt, lost, miserable. Naging miserable ang mga buhay ng mga tao. It's because of the shepherds, pastors, preachers, priests, traumatized ang mga tao. Hindi ko salita to. Salita to ni Almighty Father. Nakakalungkot. Kung titignan nyo, no? Titignan nyo yung mga preachers, pastors. Tingnan nyo, priests. Tingnan nyo. Ano ang sinasabi pag nag-share sila or nagsasalita in front of the people? Puro kasiraan sa government. Imbis na ipag-share ang pagmamahal ni Almighty Father, kasiraan sa government, kamalian ng tao ang sinasabi. Imbis na yung pagmamahal kay Almighty Father, imbis na sabihin na si Almighty Father ang inheritance, hindi. Ang sinasabi, yung iba naman mga preachers and pastors, yung gusto yayaman dito sa mundo. Kaya ano ang nangyari sa mga tao? Nasira ang buhay ng mga tao, miserable. Dahil mali ang kanilang mga itinuturo, mali ang kanilang mga pinapakita. Hindi lang dito sa bansa, buong mundo. Ginagamit ang mga tao. Sinasabi nila na pag magbibigay ka ng madami ka ring makukuhang blessing. Hindi totoo yun. Magbibigay ka ng pera, yun ang sinasabi ng mga preachers and pastors, madami ka makukuhang blessing, di ba? Para yun, sila yumaman. Ganun ang ginagawa nila. Selfish sila. For wealth, power, and fame. Selfish people. The shepherds, pastors, preachers, priests. At ang pangarap nila, magpatayo ng malaking mga
establishment or congregation. Pangarap nila yon. Hindi yun ang pangarap ni Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, yung maturuan ang tao ng maayos na ang kayamanan ay si Almighty Father, siyang inheritance. Alam ko yung sinasabi ko dahil madami na akong napuntahan na congregation. Laging gano'n ang sinasabi. Maliit na congregation, malaking congregation, karoon din nagtataka, uy, ang laki na nito, gusto pa ng manghingi na madami. Laging kinukulang. Dahil sa lifestyle nila. Hindi nag-share naman kami ng Word of God. Kung mag-share kayo ng Word of God, huwag niyong gagamitin yung tao. Huwag niyong gamitin si Almighty Father. Malapit na naman yung sinasabi ninyong Pasko, magangaroling na naman kayo. Ha? Hindi na kayo nahiya? Gagamitin niyo na naman ang pangalan ni Almighty Father. Ano ngayon ang tingin ng mga tao sa inyo? Mukha kayong pera. Sabihin, mga ano yung Christian yan, mukhang pera yan eh. Alam ko, dahil narinig ko na, nagsabi ng ganon ang mga tao. Kaya alam ko ang sinasabi ko. Lahat swapang. Hindi, leader ako eh. Dapat ako ang lapitan nila ako. Nakita ko. Konti lang yung mga shepherds, pastors, religious leaders. Ang humble. Pero mali naman yung turo niya eh. Yung isang humble siya, pero mali yung turo niya. Kasi, hindi siya senior pastor. Sumusunod lang din siya sa nakakataas sa kanya. Imbis na si Almighty Father ang sundin, yung sinusunod niya yung nakakataas sa kanya. Bakit gano'n? Meron pa ako isang nakita, no, na humiwalay siya sa dati niyang congregation. Nagtayo siya ng sarili niya, online ang ginagawa niya. Sabi ko, ito na kaya yung mga kasama ko. Bigla akong nakita, may picture, pinakita agad sa akin ni Almighty Father. Thank you, Almighty Father. Pinakita, mapasalamat ako kay Almighty Father. Pinakita agad yung lalaki na singkit, na nagbebenta ng libro, na para yumaman. So, ay, naku, hindi ito. Ba't ito ang inaano niya? Pinapromote niya. Pinapakita pa niya, nakasama niya sa picture, ito, yayaman ka, oh. Andito yung, yung singkit na nagbebenta ng libro ng motivational speaker. Ay, hindi ito. Yung tao na yun, nag-aantay lang yun ng tamang way or tamang investor para makapagpatayo ng sarili niyang congregation. Alam ko na agad yung kanyang plano. Talsiklaway ko. Alam ko na agad yung plano niya. Naghahakot siya ng manonood sa kanya sa internet, no? So pag marami na siyang mga followers na nanonood or podcast, i-announce na niya na magkakaroon siya ng sariling physical ng kanyang pag-share ng Word of God, tapos attend na yung mga tao. Kukuha siya ng tiyempo. Alam ko na agad yung kanyang plano. Kita na agad. Pasalamat daw kay Almighty Father. Ako wala akong plano ha. Baka sabihin niya, oh, ikaw magpaplano ka, nagtatayo ka ng, hindi, bakit? Hindi ako magpaplano. Wala akong planong ganon. Binabasaan ko kayo ng Bible, hindi ako preacher. Hindi ako leader. Hindi ako pastor. I read to you the Bible.
gusto kong matuwa sa akin yung si Almighty Father, yung tatay ko. Matuwa ang tatay ko sa akin. Verse 11. They have made it desolate. Sino yung they? Mga pastors, preachers, religious leaders. They have made it desolate. Desolate, it mourns to me. Umiiyak sa akin. Ano yung desolate? Abandoned. Unproductive. Dead congregation. Alam niyo yung dead congregation? Di ba nasa Book of Revelation yon? Revelation chapter 3. And to the angel of the church in Sardis, write, this thing says, he who has 7 spirits of God and the 7 stars, I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found your works perfect before God. Remember therefore how you have received and heard, hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. You have a few names even in Sardis, who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Itong mga churches na to, mga tao to. Yung 7 churches, mga tao to. Current. Ngayon. Ugali ng mga tao ngayon. Kasi yung turo sa amin dati, iba. Hindi ganon. Bakit ko alam ito na tao na current ngayon? The Almighty Father has revealed it to me. Wala akong ibang binasahan o pinagkuhanan. I thank the Almighty Father na intindihan ko. And that's why I'm sharing it to you. Dead church. Kaya dito, they have made it desolate, desolate, it mourns to me. The whole land is made desolate because no one takes it to heart. No one truly cares for the people, for the congregation. No one truly cares. Sabi ni Almighty Father, no one takes it to heart. Because the people, they have been neglected spiritually. Alam ba ng mga members ninyo na ang tunay na inheritance, tunay na kayamanan si Almighty Father? Kung hindi alam ng members ninyo yun, bakit meron pa kayo? Nag-preach pa kayo kung hindi alam ng members na yun? Baka hindi nyo rin alam yun? So kayo mismo, piniperahan niyo yung mga members ninyo. Para gumanda yung congregation ninyo. Maganda nga yung congregation ninyo. Mayayaman niya akong ma-attend. Pero spiritual speaking, ano ang puso nila? Alam ba nila? Nabulag na kayo ng mga magagandang mga bagay. Nahawa na kayo sa mundo.
dead church. Sardis. Verse 12. The plunderers have come on all the desolate heights in the wilderness, for the sword of the Lord shall devour from one end of the land to the other end of the land. No flesh shall have peace. Sino yung mga plunderers? Ipapadala ni Almighty Father. Utusan ni Almighty Father. Yung mga looters or those that the Lord God had ordered will arrive in all the land. Sa lahat ng lahat ng sulok ng mundo, darating, dadala ang sword or ang salita ng Diyos na makakapatay, to wipe out people. Kasama na iwa-wipe out yung mga many rulers, shepherds, pastors, preachers, priests. It's because the Lord God is angry. Verse 30. They have sown wheat, but reaped thorns. They have strained or put themselves to pain, but do not profit. But be ashamed of your harvest because of the fierce anger of the Lord. Nagtanim kayo ng wheat, pero ano nakuha ninyo? Thorns. Walang kwenta. Lalo pa kayong nasaktan sa nakuha ninyo. Pinagod nyo ang sarili ninyo. Pero anong nakuha ninyo? Walang profit. Bakit? Mali ang way na ginawa ninyo. Hindi nyo sinunod si Almighty Father. Hindi nyo na niya intindihan ng kanyang mga salita. Many rulers. But be ashamed of your harvest. Mahiya kayo. Be shameful. Yung mga things na acquire ninyo, useless. Because of the fierce anger of the Lord, be ashamed of your harvest. Kasi ang na-harvest ninyo, hindi riches in heaven. Mali ang pagkaka-harvest nyo. Dahil mali ang tinuturo ninyo sa mga tao. Wala akong nariringgan na ang true inheritance ay si Almighty Father. Wala akong naririnig kahit isa na nagsasabi na si Almighty Father ang true inheritance, siya ang tunay na kayamanan, hindi yung mga bagay sa mundo na to. Bakit wala akong naririnig na mga priests, mga pastors, mga preachers? Kahit internet or sa TV, wala akong naririnig. Tayo nyo sabihin, o hindi nyo naiintindihan? Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth. Hindi nyo ba naiintindihan to? Ilang beses na nyo binabalik-balikan to. Hindi nyo naiintindihan to. Where moth and rust destroys, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven. Sino ba yung treasure in heaven? Si Almighty Father, si Jesus Christ, sa Holy Spirit. Ba't hindi nyo naiintindihan na pag ginawa natin ang gusto ni Almighty Father, He will be our inheritance? Bakit hindi nyo naiintindihan? Bakit hindi nyo sinasabi ninyo sa mga tao? Hindi ko kayo maintindihan. For where your treasure is, there your heart will be also. Nasaan ang puso nyo ngayon? Na kay Almighty Father ba? Tinatanong niyo pa ba ang sarili niyo? Nasaan pa ba ang puso ko? Hindi, ang puso ko kasi kailangan mapaganda yung congregation dahil kay Almighty Father. Kay Almighty Father ba talaga? Kaya gusto niyo mapaganda yung congregation niyo? Kay Almighty Father ba talaga? Or para lang sa fame, wealth, and power? Para kay Almighty Father ba talaga? Alam niyo, Almighty Father ang puso ninyo. Huwag kayong magsisinungaling.
Matagal na kayong preacher. Pero hindi pa rin kayo natututo. Hindi kayo makakapag-profit. Walang equity. Dahil ang tunay na profit, si Almighty Father. Tunay na investment, si Almighty Father. Si Jesus Christ. Paano natin magagawa yun? Susundin natin yung sinasabi ni Almighty Father. Iintindihan natin yung Bible. Kung ano yung real treasure, isabi niyo sa mga tao, kahit hindi kayo magbigay ng tithes, si Almighty Father magpo-provide. Ganon. Hindi, ito tapos na, magbigay kayo ng tithes. Alam niyo si brother, yumaman siya maganda ng pamilya niya ngayon. Bless siya ni Almighty Father kasi nagbigay siya ng tithes. Check yan, binigay. Ganon pa ang sinasabi ninyo. Hindi na kayo nahiya. Tapos mga ngarali na naman kayo. Maliban pa sa tithes and offerings, building fund, men's offering, women's offering, children's offering, baby offering meron. Nagtatayo pa kayong negosyo sa congregation ninyo. Pagkakakitaan niyo ba yung mga tao? Imbis na ibigay nyo na lang, pinagkakakitaan nyo pa. Pinagkakitaan ba? Balik tayo, no? Yung si Jesus ba, nung nag-share siya ng Word of God, yun ang gagayahin natin. Ba't hindi nyo ba naiisip yun? Yung ba, ano ba ang turo sa inyo sa Bible school? Ba't ganyan kayo? Naturingan pang Bible school. Hindi naman yung tungkol sa Bible na sinasabi ninyo. Puro selfish pa rin kayo. Sarili pa rin ninyo ang iniisip ninyo. Hindi, congregation. Congregation kayo ng congregation. Pero yung turo ninyo sa mga tao, paano? Kaya ano nangyari sa mga tao? Ano nangyayari sa mga tao ngayon, ng mga members ninyo? Dapat yung mga members lumalago spiritually. Lumalago ba yung mga members ninyo? Hindi ma-attend ng ng Bible study. Hindi lang sa Bible study, i-check nyo yung mga tinuturo ninyo. Paulit-ulit na tinuturo ninyo Pero never kayo nagtuturo na ang inheritance si Almighty Father. Never. Hindi ko kayo naringgan. Pagpapalain tayo ni Almighty Father. Every day, sapat yung blessings niya. If we trust Him, if we are faithful to Him, yun ang sasabihin ninyo. Hindi yung puro kayo yabang. Hindi, members namin, mga businessman. Yabang yun Paano kung hindi businessman? Anong iisipin ng tao? Pang mayaman pala to. Kaya na-reap ng mga tao? Thorns, puro paghihirap, puro pasakit. Hindi natuto ang mga tao. Hindi sila lumago spiritually. Kaya galing si Almighty Father. Thus says the Lord, verse 14, against all my evil neighbors who touch the inheritance, against all my evil neighbors who touch the inheritance, which I have caused my people Israel to inherit, behold, I will pluck them out of their land and pluck out the house of Judah from among them. Yung mga abusado na mga tao na who touch the inheritance. Sino ba yung inheritance? Ang mga tao.
mga followers ni Almighty Father, tayo ang inheritance. Dahil siya ang inheritance natin eh. Against all my neighbors who touch the inheritance which I have caused my people Israel to inherit. Ano pa ang may inherit ng mga tao? Si Almighty Father. Ibibigay ni Almighty Father ang land. Behold, I will pluck them out of their land and pluck out the house of Judah from among them. Tatanggalin ni Almighty Father kayo ng lupain. Kaya ni Almighty Father, magiging pantay-pantay ang tao. Walang mayaman, walang mahirap. I will pluck them out of their land and pluck out the house of Judah from among them. Dahil pinakailaman ninyo yung inheritance na dapat ay ang mag-i-inherit ay ang mga anak ng Diyos. Pinakailaman ninyo. Inangkin ninyo. Ha? May mga tao ngayon, no? Ang dami-daming lupain. Inangkin lahat, binili lahat. Sinumapang ang mga lupain. Anong gagawin ng Almighty Father? Tatanggalan kayo ng karapatan sa lupa. Dahil si Almighty Father, pag nilinis na ang mundo na to, ibababa niya ang New Jerusalem. So yung maraming mga tao na mga casualties sa Great Harvest. Ang mundo na to ay pag-aari ni Almighty Father. Hinahayaan lang ni Almighty Father ang mga wicked people. Ibinigay na niya sa enemy. Verse 15. And then it shall be after I have plucked them out, that I will return and have compassion on them and bring them back, everyone to his heritage and everyone to his land. Tatanggalan ko sila ng lupa at kukunin ko yung House of Judah sa mga among sa mga tao na yon, yung House of Judah. Ano ang gagawin? Pag natanggal na, ibabalik ni Almighty Father yung lupa sa kanyang mga anak. I will return and have compassion on them and bring them back, everyone to his heritage and everyone to his land. Pag nalinis na ang lupa na to, ibabalik ulit ni Almighty Father sa kanyang mga anak. Tatanggalin ang mga wicked people. Verse 16. And it shall be, if they can learn carefully the ways of my people, to swear by my name as the Lord lives, as they taught my people to swear by Baal, then they shall be established in the midst of my people. Ngayon, sabi ni Almighty Father, kung susundin nila ang gaya ng way ng mga anak ko, na sinasamba ako, na minamahal ako, at ako ang tinatawag, faithful sa akin, kung ganun ang gagawin ng ibang mga tao, magiging faithful sila sa akin, gaya ng dati na kung faithful sila kay Baal, ngayon sa akin na sila magiging faithful, ang mangyayari ngayon, magiging established na sila in the midst of my people. Kung babalik sila sa akin, sabi ni Almighty Father, kung yung pagiging masyado silang sumasamba kay Baal, sabi ni Almighty Father, o kay Baal, kung titigilan nila ang pagsamba kay Baal at mas sa akin na sila ngayon, ako na ngayon ang kanilang tatawagin, at ganon sila ka fervent or zealous to worship Baal, pero nagbago na sila, ako na ang kanilang tinawag, i-establish ko sila in the midst of my people. Pag bumalik sila sa akin, sabi ni Almighty Father. Verse 17. But if they do not obey, I will utterly pluck up and destroy that nation. Pero kung hindi sila susunod, de-destroy ko sila. They will be annihilated.
kung patuloy sila sa paggawa ng mga kadumihan at kasamaan. So, dito sa Jeremiah chapter 12, lahat to binanggit ni Almighty Father, even the religious leaders. Lahat ng tao, walang pinipili si Almighty Father, ay religious leader yan, wag natin galawin. Hindi, pantay-pantay tayo sa tingin ni Almighty Father. Walang ano tayo. Walang pinipili si Almighty Father dahil tayo lahat makasalanan, lahat tayo tao, lahat tayo madumi, lahat tayo kailangan natin si Almighty Father, lahat tayo kailangan natin si Jesus. Walang, hindi, religious leader yan, alam na yan kanyang ginagawa. Hindi, many nga many. Ha? Hindi naman sinabing some rulers, hindi, many. Ibig sabihin, mas lamang yung mga shepherds, pastors, religious leaders, preachers, ang gumagawa ng kalokohan, ginagamit ang mga tao. Hindi ba, ang galing ng Almighty Father mag-isip, alam niya, or baka dati nang ginagawa ng mga tao, ito yung ginagawa ng mga preachers and pastors ngayon, ano na lang, dati nang ginagawa, dahil ba't alam ni Almighty Father ito? Ang pangarap natin bilang mga Christians, alam mo ang pangarap natin. Kasi yung mga preachers and pastors nangangarap yan, gusto ko ng congregation na malaki. Sasabihin ko sa mga uma-attend sa akin na dapat magbigay sila ng building fund. Ngayon, yung bawat poste, ito kay sister. Sister, ikaw mag-provide ng pambayad para sa poste na to. Ganun ang ginagawa ninyo. Alam ko, tinanong sa akin ng kakilala ko. Binigyan siya ng isang poste. Sister, ikaw magbabayad ng isang poste na to. Ito naman si brother, yung kanya naman yung bubong. Ganun ang ginagawa niyo sa mga tao. Ha? Yung bubong, ganun. Ito yung pinto, ito si sister, ito yung kaya niyang bayaran yung pinto. Maliban pa yung sa tithes and offerings na hinihingi ninyo, ha? Hindi ganun si Almighty Father. Hindi ganun si Jesus Christ. Ano sabi ni Almighty Father? Go back to the old path. Kung ano mga itinuro ko. Kung ano ang mga tinuro ni Almighty Father sa Genesis, Exodus, no? Mga sinabi ni Almighty Father, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and lahat ng mga merong corresponding verses and chapters and books sa New Testament. Ngayon, kung na-verify, ngayon kung wala ang verification sa New Testament, yung New Testament nag-verify naman sa Old Testament. Ang galing ni Almighty Father tsaka ni Jesus. Na-amaze ako. Ito yung nagbabasa ako ng Bible, na-amaze ako sa tatay ko. Lahat ng ito ginagawa ni Almighty Father dahil mahal niya tayo. Ang tagal-tagal na itong Bible, nakabantay pa rin si Almighty Father hanggang ngayon sa atin. Dahil yun sa kanyang pagmamahal. Lahat na ng kanyang mga soldiers, nakabantay na rin sa atin. Si Jesus Christ, yung 4 living creatures, ginawa na lahat ni Almighty Father for us. Ano na lang ang gagawin natin? We have to follow the words of our Father. We have to trust Jesus. Dahil ano sabi ni Almighty Father? He's my son. Listen to Him. Lagi tayong babalik doon kay Jesus Christ, kay Almighty Father, sa Holy Spirit.
at sa mga tinuturo sa atin ng tatay natin. Kung ano yung righteous para makapasok tayo sa kanyang kaharian, para makasama natin, makauwi na tayo sa tatay natin. Yun dapat ang dream natin. Kung ano ang plano ni Almighty Father sa atin at nang makabalik na tayo sa Kanya. Naisip niyo ba yun? Ifo-focus natin yung mata natin kay Almighty Father. Ulitin ko na naman. Pag yung camera sa cellphone ninyo, no? May gusto kayong i-focus doon, pipindutin niyo yun. Ito ang gusto kong i-focus eh. So nag-a-adjust yung lens, di ba? Nafo-focus yung gusto nyong i-focus, ipindot yun ng gayon. Pero kung medyo gilid naman ang i-focus nyo, nag-a-adjust na naman yung lens sa gilid naman ng focus, no? Yung camera, ganun, di ba? Tayo ngayon, yung focus natin, i-focus natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus. Pag ginawa natin yon, yung mga bagay sa paligid natin, hindi na tayo mangangarap ng iba pa maliban kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Dahil ang totoong inheritance, si Almighty Father tsaka si Jesus Christ at ang Holy Spirit, ang makasama sila. Yun ang tunay na kayamanan. Ituro nyo yun sa mga members ninyo, sa mga tao. I-share ninyo sa mga tao yun. Kahit huwag nyo akong sabihin, kahit hindi nyo ako banggitin, i-share ninyo sa mga tao. Si Almighty Father, siya ang tunay na kayamanan. Siya ang tunay na dapat na pangarap natin, ang dream natin. Dahil si Almighty Father, yun ang permanent. Mga bagay dito sa mundo, it's temporary. Yung mga pinapagawa nyo, yung congregation na building, masisira yan. Sinasayang nyo lang. Anong gagawin ninyo? Tumulong sa tao. Ilibre nyo kaya yun, di ba gumagawa kayo ng school? Ilibre nyo yung school. Kung kailan pa kayo nagtayo ng school, mahal pa ang bayad ng mga tao. Bakit ganon? Gusto niyo pang pagkakitaan yung mga pera na kinuha ninyo sa mga members ninyo. Kaya anong gagawin ng Almighty Father sa inyo ngayon? Mahal na mahal tayo ni Almighty Father pero sinusuway natin siya. Ano ang gagawin ni Almighty Father sa atin kung sinusuway natin siya? Kahit na preachers kayo, kahit na pastors kayo, kahit religious leaders kayo, mapupunta sa impyerno kayo. Kaya binabasa natin ang salita ni Almighty Father ngayon para ma-inform kayo dahil mahal niya kayo. Hindi ako pastor, hindi ako leader, inuulit ko. I read to you the Bible. And I'm thankful to my Father for letting me understand these things. The mighty works of our Father in Jesus Christ. And I praise Him and I glorify Him for His great love for us. Always read the Bible. At pag nagbabasa ng Bible, i-check nyo, basahin nyo mabuti. Hindi ba na nyo binabasa mabuti? Don't depend on those books na hindi naman Bible. Depend on the Almighty Father. Almighty Father, I need your help, please. Teach me your ways. Let me understand your words. I want to know you more.
ang tanong ko ngayon sa mga religious leaders, ano ang dream ninyo? Ano ba ang dream ninyo? Anong pangarap niyo sa buhay? Magkaroon ng world peace? Hindi magkakaroon ng world peace hanggat hindi si Almighty Father ang nag-rule sa mundo na to. Hanggat may wicked people. And ask also for the gifts of the Holy Spirit. Ask the Almighty Father, I want the gifts of the Holy Spirit. If ever, can you please give me gifts from the Holy Spirit? Gifts of the Holy Spirit. God loves us all. Malapit na si Jesus dumating. Piniprepare na tayo. Bakit ko naiintindihan ngayon to? Bakit ko naiintindihan? It's because the Almighty Father is pouring out His Spirit to people. Di ba nakalagay sa Bible, pag malapit nang dumating si Jesus, ipapour na niya, ihuhulog na niya lahat ng Spirit niya, yung Holy Spirit niya, para maraming masave na mga tao. Because of His great love for us. He doesn't want us to be doomed for eternal damnation. Thank you, and God loves us all so much.